Sa gitnang karagatan ng coalition, umuusad si Ilian kasama ang 30 barkong pumayag sumunod sa kanya. Ang mga sasakyang dagat na ito ang pinakamabilis sa flotilla, ginawa upang makamaniobra sa pagitan ng mga patrol ng kaaway. Parang nagbabago ang dagat sa paligid nila, may dalang mabigat na tensyon na nagbabadya ng nalalapit na panganib. Habang nagpapatuloy sila, napapansin ng mga marinero ang mga palatandaang kilala sa teritoryo ng hari ng mga pirata. Lalong umiitim ang tubig at hinihila ng mga agos ang mga katawan ng barko na para bang nais pigilan ang kanilang pag-usad. Kilala ang mga ganitong pangyayari na sumasabay sa malalaking armada ng malupit na pinuno. Nananatiling nakatayo si Ilian sa unahan ng barko. Ang kanyang anyo ay tila inukit ng matinding galit. Alam niyang ang hari ng mga pirata ay naroroon sa kung saan sa mga tubig na ito, pinoprotektahan ng mabilis at disiplinadong mga sasakyang dagat. Ang di nakikitang presensyang iyon ang lalong nagpapakulo sa kanyang matandang puot, handang sumabog sa anumang hudyat. Lalong humigpit ang pagbabantay. Sinusuyod ng mga marinero ang abot tanaw sa paghahanap ng mga itim na layag. Ayon sa matatanda, hindi kailanman kumikilos ng buo ang hukbong dagat ng hari. Lumilitaw ito sa maliliit na unit, biglang umaatake, ginagamit ang bilis upang ihiwalay ang target bago ito tuluyang wasakin. Doon nila nakita ang isang watawat. Isang madilim na bandila na may simbolong lubos na kilala ni Ilian. Sumikip ang dibdib ng bawat marinero. Walang ibang barko kundi yaon sa hari ang naglalakas loob magdala ng markang iyon. Ang kaaway na hinahabol ni Ilian sa loob ng napakaraming taon ay sa wakas nagpakita. Parang tumigil ang hangin sa paligid nila. Unti-unting lumino ang hugis ng barkong Maharlika, mas malaki kaysa sa iba. Ang mga tagiliran nito ay may bakas ng matatandang labanan. Ang kapangyarihang ibinubuga nito ay tanda ng kamay ng isang walang awa na commander, ganap na Panginoon ng mga panloob na dagat ng coalition. Naramdaman ni Ilian ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito karaniwang target. Ito ang anyo ng lahat ng kanyang kinamumuhian. Ang anino ng kanyang pagpapatapon, ang pagkawasak ng kanyang tripulante at ang mga taon ng pagtakas ay biglang nagkaroon ng tunay na mukha. Ang galit ay naging naglalagablab na bigat sa kanyang dibdib. Biglang lumakas ang hangin, itinataas ang mga layag at ipinahihiwatig ang pagdating ng labanan. Kumilos ang mga marinero sa kanilang pwesto nang walang salita. Ipinatong ni Ilian ang kanyang kamay sa gilid ng barko, batid na babaguhin ng pagtatagpong ito ang takbo ng kanyang buhay. Ang hari ng mga pirata ay naroon mismo sa kanyang harapan. Ang paghaharap ay hindi na maiiwasan.